Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi sa ating daily devotion ay makikita sa Kadalawang Hari, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 6. Ito po ang nakasaad. Kinagalang ng hari ng Aram si Naaman na pinuno ng kanyang hukbo dahil pinagtatagumpay ng Panginoon ang Aram sa pamagitan niya. Matapang siyang sundalo pero may malubhang sakit sa balat. Nung lumusob ang mga sundalo ng Aram sa Israel, may nabihag silang dalagita naging alipin ng asawa ni Naaman. Isang araw sinabi ng dalagit sa kanyang amo, kung makikipagkita lang ang amo ko na si Naaman sa propeta na sa Samaria, pagagalingin siya nito sa sakit niya sa balat. Pumunta si Naaman sa hari at sinabi niya ang sinabi ng dalagita na mula sa Israel. Sinabi ng hari ng Aram, lumakad ka, dalhin mo ang sulat ko sa hari ng Israel. Kaya umalis si Naaman na may dalang regalo na 350 kilong pilak at 70 kilong ginto at 10 pirasong damit. Ito ang mensahe ng sulat na dinalhin sa hari. Ipinadala ko sa iyo si Naaman na aking lingkod para pagalingin mo ang sakit niya sa balat. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang aking babasahin ay makikita sa Ikalawang Mga Hari, chapter 5, verses 5 to 8. Sinabi naman ng hari, sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, mahal na hari, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod, nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunot niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman mahanap lang siya ng dahilan para magdigma kami. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit kayo nababahala? Papuntahin ninyo siya sa akin upang malaman lang may propeta rito sa Israel. Yun lamang po, tayong sa Diyos lamang ang papuri at pasasalamat. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Ikalawang Hari, chapter 5, verses 9 to 12. Kaya umalis si Naaman, sakay ng mga kabayo at karwahe niya, at huminto sa pintuan ng bahay ni Eliseo. Nagsugo si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa ilog ng Jordan. Lumubog doon ng 7 beses at gagaling siya. Pero nagalit si Naaman at umalis ng padabog. Sinabi niya, akala ko talagang lalabas siya at haharap sa akin. Iniisip ko na tatawagin niya ang Panginoon niyang Diyos at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at pagagalingin ako. Ang mga ilog ng Abana at Farpar sa Damascus ay mas mabuti kaysa sa ibang ilog dito sa Israel. Bakit hindi na lang ako roon lumubog para gumaling? Kaya umalis siyang galit na galit. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa 2 King chapter 5, verse 13 to 15. Pero lumapit ang mga utusan niya at sinabi, Amo, kung may ipanapagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin ninyo ito? Pero bakit hindi nyo magawa ang sinabi niya na maghugas at gagaling kayo? Kaya pumunta si Naaman sa ilog ng Jordan at lumubog ng 7 beses. Ayon sa sinabi ng lingkod ng Diyos, gumaling nga ang kanyang sakit at kuminis ang kanyang balat gaya ng balat ng sanggol. Pagkatapos, bumalik si Naaman at ang mga kasama niya sa lingkod ng Diyos. Tumayo siya sa harap ng Eliseo at sinabi, ngayon, napatunayan ko na wala ng ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Kaya, pakiusap, tanggapin mo ang regalo ko sa iyo, Ginoo. Amen. God bless po.
Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Hari, chapter 5, verse 16 to 19. Sumagot si Eliseo, "Sumusumpa ako sa buhay na Panginoon na aking pinaglilingkuran na hindi ako tatanggap ng anumang regalo." Pinilit siya ni Naaman na natanggapin ang regalo, pero tumanggi siya. Sinabi ni Naaman, "Kung hindi mo tatanggapin ang regalo ko, bigyan mo na lang po ako ng lupa na kayang dalhin ng aking 2 mula at dadalhin ko sa amin. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng mga handog na sinusunog at iba pang mga handog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon. Pero patawarin sana ako ng Panginoon kapag sumama ako sa hari na pumunta sa templo ng Diyos na si Rimmon para sumamba. Dapat lang na gawin ko ito bilang opisyal ng hari. Patawarin sana ako ng Panginoon kung luluhodin ako roon." Sinabi ni Eliseo, "Umalis ka ng payapa," pero hindi pa nakakalayo si Naaman. Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Hello po, ang aking Bible verse for today is from 2 Kings chapter 5 verses 20 to 23. Verse 20, na isaloob ni Gehazi na lingkod ni Eliseo, hindi tinanggap ng aking Panginoon ang ibinibigay sa kanya ni Naaman. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Hahabulin ko ang taga-Siryang iyon at hihingi ako sa kanya ng kahit ano. Sinundan nga niya si Naaman. Nang makita siya nitong tumatakbo, bumaba ito ng karawahe, sinalubong siya nito at tinanong, "May problema ba?" Sumagot siya, "Wala naman po. Pinasunod lang ako ng aking Panginoon para sabihin may dumating na 2 mahirap na propeta mula sa Ephraim. Kung maaari raw ay bigyan mo sila ng 35 kilong pilak at 2 bihisang damit." Sinabi ni Naaman, "Tanggapin mo sana itong 70 kilong pilak." At pilit niyang ibinigay ang 70 kilong pilak, isinilid ito sa 2 supot kasama ng 2 bihisang damit at ipinapasan sa 2 niyang tauhan. At ang mga ito'y naunang lumakad kay Gehazi, ang mabuting balita ng ating Panginoon. And dito makikita natin na napatanong sa isip si Gehazi na hindi tinanggap yung ibinibigay ni Naaman ng kanyang Panginoon na si Eliseo. At napag-anuhan niya yun, napaghangaran or nagkaroon ng interest doon sa hindi tinanggap na ibinibigay. Sabi dito, pinagaling si Naaman ni Yahweh sa kanyang sakit na ketong, di ba? Kaya hindi tumanggap si Eliseo ng kahit ano sa kanya. Ngunit pinaghangaran or pinag-interesan ito ni Gehazi, At ito ay lingid sa kaalaman ni Eliseo, 'di ba? Mali ang kanyang ginawa, 'di ba? Ginamit niya yung pangalan ni Eliseo na kumuha siya, Parang inano niya na, ganun-ganun lang. Dapat na may ibigay siya sa, 'di ba? Dapat may kapalit. Na sa bandang huli sinabi na hindi ito yung panahon. Hindi niya nakita doon kung ano yung ginawa ni Eliseo, Si Eliseo ay isang faithful servant, At hindi siya naghahangad ng mga makukuha niya, sa mga ginagawa niya. At dito, yung the love of money, the root of all evil,
was at the bottom of Gehazi's sin. No? Nagkasala dito yung kanyang tauhan na si Gehazi. No? Sa mga nabasa natin, isa siyang tapat, no, na tauhan ni Eliseo. Pero sa bagay na ito, ay na-fall siya sa sin. Sa sin na sa tingin niya ay maililihim niya kay Eliseo. No, subalit hindi. Yan. At ano ba ang napala dito ni Gehazi? 'Di ba? Sa paghahangad mo, lalong may nawala sa iyo. Yan, kaya sa sitwasyon natin, no, palagi, kung ano man ang biyaya na natatanggap natin, ipagpasalamat natin yun, at hindi tayo maghangad, lalo na kung sa palagay natin ay makakagawa tayo ng hindi karapat-dapat, no? Yung makakagawa tayo ng sin or makakomit tayo ng mga hindi magagandang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos para makuha natin yun. 'Di ba? Hindi siya worth it kasi ganito, nangyayari yung mga ganito, no, sa paghahangad na may makuha ka sa isang bagay, mas may nawawala sa iyo. Mas may nawawala sa atin. Kaya dapat maging kontento tayo, may blessing tayo, maraming salamat sa Diyos, 'di ba? Kung hindi man natin nakukuha ang isang bagay, marahil ay inilalayo tayo ng Diyos sa kapahamakan. Yan, yun lamang po ang ating makukuhang aral dito sa aking Bible verse. Maraming salamat po. God bless us. Muli po isang mapagpalang araw muli sa ating lahat at purihin po ang Panginoon na binigyan muli tayo ng pagkakataon na tayo po'y makapag-devotion muli. Ito po ay isang favor na mula sa ating Panginoon na sa bawat araw ay patuloy natin pinapakain ang ating spiritual na buhay, no? At tayo po ay nasa 2 Kings chapter 5 na, no? At ang pong babasahin ay 24 hanggang 27. Sabi po dito, pagdating sa burol, kinuha niya sa dalawa ang dala nito at pinabalik na kay Naaman. At itinago niya sa bahay ang mga subot at mga damit. Pagkatapos bumalik siya sa kanyang Panginoon. Tinanong siya nito, saan ka galing, Gehazi? Hindi po ako malis, sagot niya. Sinabi ni Eliseo, hindi ba't kasama mo ang aking espiritu na bumaba sa karwahe si Naaman at salubungin ka? Hindi ngayong panahon ng pagtanggap ng salapi, damit, taniman ng ulibo at ubasan, tupa, baka at mga lipin. Kaya't ang sakit sa balat ni Naaman na parang ketong ay mapupunta sa iyo at sa mga susunod mong salinlahi. Nang umalis si Gehazi, nagkaroon siya ng maputing sakit sa balat na parang ketong. So dito po natin makikita, no, ay nagkaroon po ng masamang bunga yung kanyang kasakiman at yung kanyang pagsisinungaling ni Gehazi, sapagkat nagkaroon po siya ng interes doon sa mga regalo o kayamanan na bitbit ni Naaman na hindi napag-aralang mabuti, no, ni Gehazi, no, kung gaano katindi yung sakit ni Naaman, bakit ito nagdala ng isang napakalaking regalo. So dito, ang nakita lamang niya, yung kayamanan, hindi niya nakita yung sakripisyo na sakit na dala-dala ni Naaman. So ang kanya pong kasakiman, yung kanyang kasinungalingan ay nagkaroon po ito ng masamang bunga sa kanyang buhay. So purihin po ang Panginoon na sa panibagong aral na ipinagkaloob muli sa atin sa araw na ito. God bless everyone.